Pabalik na noon si Caliber sa Manila matapos niya magbakasyon sa Siargao. Ngunit sa halip na sa condo unit ito dumiretso upang makapagpahinga sa mahabang biyahe, ay sa isang sikat na bar ang naging hinto nito, kung saan siya suki at nabibigyan ng magandang entertainment bilang VIP. Si Caliber kasi ay suki na sa mga ganitong lugar, lalo na at tatlo-tatlo pa kung rumenta ito ng mga babae na siyang umaaliw sa kanya sa tuwing gabi. Isa siyang kilalang engineer. Ngunit sa halip ng mga proyekto ang itayo niya, ay siya ang pinatatayo ng mga kababaihang interesado sa kanya. Sino nga ba kasi ang makakatanggi sa Caliber Bullet Montero na nagmula sa kilala din na pamilya na kahit hindi magtrabaho ay magkakaroon at magkakaroon ng pera na magagamit niya upang masustentuhan niya ang kanyang bisyo. Mapagmahal si Caliber sa mga babae at mataas din ang respeto niya, lalo na sa mami niya, na talaga namang nilalaanan sila ng labis-labis na pagmamahal. Ngunit nagbago ang lahat at nagsimulang magkaganito si Caliber matapos siyang lukohin ng kanyang nobya. Naglalakad pa lang noon si Caliber papasok ng bar nang mapangiti siya matapos niyang makita ang babaeng sumasayaw sa stage. Kagatlabi siyang umiling habang makahulugang nakangisi. Ibang alak at ibang babae na naman din kasi ang malalasahan niya ngayong gabi. Itinaas ni Caliber ang kamay niya para tumawag ng waiter na kaagad namang lumapit sa kanya. "Kayo po pala, sir." Nakangiting nito kay Caliber. "VIP room, tsaka yung babaeng sumasayaw sa stage." Ani Caliber. Mabilis siyang iginiya ng waiter sa room na tinutukoy niya. Maraming mga waiter din na nag-asikaso sa kanya habang hinihintay ang babaeng order niya. Naka-cross-leg siya at umiinom ng alak habang nakaupo sa sofa nang pumasok ang babaeng sinasabi niya. Nakamaskara iyong babae habang nakaroba ng itim. Napawaw si Caliber sa hubog ng katawan ng babae habang kagat niya ang ibabang labi. Kaagad itong naupo sa kandungan niya. Ang maamo at kalmado niyang dragon kanina ay unti-unti nang nagkakaroon ng malay. "Mr. Montero." Bulong na ng babae sa kanya. "Palagi kang nandito." Anito pa sa mismong tenga ni Caliber na dumadampi ng paunti-unti ang labi. "Bakit hindi mo na lamang akong pakasalan?" Anang babae sa kanya. Ngumisi si Caliber at binuhat iyong babae habang dahan-dahan na ibinababa sa kama. "Kung gagawin ko yun, parang nagbigti na din ako. Makontento na lang tayo sa kung anong kaya nating ibigay sa isa't isa." Makahulog ang ani Caliber habang dahan-dahan na lumalapit ang labi sa leeg ng babae. Mula sa maliit na saplot ng babae sa kanyang likod, ay inilabas niya ang maliit na patalim na sapat upang maputulan ng buhay si Caliber. Mula sa likod, ay akmang sasaksakin nito ang batok ni Caliber. Ngunit mabilis na nahuli ni Caliber ang payat na pulsuhan ng babae. Nakangisi si Caliber nang ipako ang kamay ng babae sa gilid ng sariling ulo na nito. "Easy, just condom nga hindi ko pinagkakatiwalaan eh. Ikaw pa kaya?" Ani Caliber habang mapanuksong tiningnan ng babae. "Let me go! You're such a jerk! Let me go, Montero!" Naiinis na ng babae. "Kung sana naging mabait ka, edi sana pareha tayo nag-enjoy." Ani Caliber. Dahil payat ang babae, kaya't ganoon na lamang niyang kabilis na naiikot ito at naitali ang mga kamay ng babae. "Heist, kakausapin ko ang manager niyo. Sasabihin kong pinagtangkaan ako ng isa sa mga dancer nila. Hindi ko kayang ganitong thrill." Lumabi si Caliber. "Buisit ka! Dahil sa'yo, namatay ang kapatid ko. Niloko mo siya. Pinaniwala mo siya." "Gusto mo siyang sundan?" Nagahamo na ani Caliber.
Hindi ko siya niloko. Sadyang magkaiba lang ang mundong ginagalawa namin. Isa ako mafia at kalaban ko siya. Mahirap bang intindihin yun? Sinabi ko nang layuan niya ako dahil wala akong plano na ma-inlove. Tapos na ako dyan. Irap na ani Caliber. Pakawalan mo ako. Buwisit ka. Papatayin kita. Anang babae. Go na. Gawin mo hanggang sa kaya mo na. Ani Caliber na wala ang atensyon niya sa babae nang magring ang phone niya. Davian? Ani Caliber. Isa ito sa dalawa niya pang kapatid. Talaga? Okay, I'll go ahead. Muling tumingin si Caliber sa babae. Teko, si Aliana. Nakwento ka na sa akin ni Aliyah. Patungkol ni Caliber sa kapatid nito. Sabi niya, tomboy ka daw. Di ka mukhang tomboy. Ang ganda mo. Nakangiting ani Caliber. Hindi tatalab sa akin yan. Walang hiya ka, Montero. Nagwawalang ani Aliana, ngunit tumayo na si Caliber. Susunduin ko yung taong punot dulo ng galit mo. Nasa iyo kung gusto mong maniwala sa akin. Ani Caliber, siya kayo yumuko kay Aliana at hinawakan ng ibabang parte ng mukha niya, ngunit inuntog lamang siya ni Aliana. Dahilan para mapangiwi siya. Napadaing si Caliber habang naghihilot. Ang sakit! Buwisit tomboy! Naiinis na ani Caliber, tsaka iniwan doon si Aliana. Walang ibang nagawa si Aliana kundi ang pagmasdan si Caliber palabas ng kwarto. Pagsara ng pinto ay siya namang pagbagsak ng luha niya. Sa isip niya ay paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kapatid niyang namatay dahil hindi niya nagawa ang kaisa-isang pangarap niyang gawin, ang makapaghiganti sa walang hiyang si Caliber. 2 taon siyang nagsanay at naghintay upang maghiganti kay Caliber. Ngunit hindi pa din niya kinaya ang binata. Nagawa pa din siyang pigilin ito. Alam niya namang mafia ito at imposible na mapatay niya si Caliber kahit pa isa lamang siyang simpleng sundalo. Umalis siya sa propesyon niya para lamang sa plano niyang paghihiganti na nauwi naman sa wala. Nawala ang pag-iisip niya kay Caliber nang bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga matapat na tauhan ni Aliana. Si Gizmo. Ma'am, anong nangyari sa inyo? Nag-aalalang nito, tsaka kaagad na inlis ang tali ng kamay ni Aliana. Bakit po ganyan ang itsura niyo? Bakit pong sexy niyo? Bakit ang ganda niyo? Naguguluhan na anito. Babae na kayo? Anito pa, dahilan para sikuhin ni Aliana ang sikmura nito. Wala akong oras para makipagkingkuyan sa Gizmo. Ang buwisit na Montero na yon. Magbabayad siya sa akin. Naiinis na ani Aliana habang salubong ang kilay. Nagdamit siya ng maayos tsaka bago sinuot ang army headcap sa kanyang ulo. Hanggang ngayon po ba yun pa din ang gusto niyong gawin? Ani Gizmo sa kanya. Tingin niyo ba magiging masaya si Ma'am Aliyah sa ginagawa niyo? Tumigil ka. Hindi mo mababago ang isip ko. Ilibre mo na lang ako ng alak. Wala akong dalang pera. Di mo lang ako iniwanan ng pera ng buwisit na Montero na yon. Ani Aliana. Isang araw ang nakalipas mula nang ihatid ni Gizmo si Aliana sa nirerentahan nitong bahay. Hanggang ngayon ay hindi niya matanggap na wala siyang nagawa laban kay Caliber. Hanggang sa mabuo na naman ang mga plano sa isip niya. Nag-drive siya papunta sa unit ni Caliber. Sa malayo siya nagpark bago maingat na nagtatakbo papasok sa building kung saan naroon si Caliber. Pagbukas niya ng pinto ay madilim ang paligid. Alam kong babalik ka. Ani Caliber habang nakatanaw sa labas ng kanyang unit, kaya't napalinga si Aliana sa gawin niya. Hindi biro naging kalagayan ng kapatid mo. Ngunit bali-baliktarin mo naman ang sitwasyon. Ay wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay niya. Balik ko nga mga kababaihan kaya bakit ko siya papatayin? Kalimutan mo na yung pinaglalaban mo.
Ani Caliber. Sarkastikong natawa si Aliana. Kalimutan? At paano naman ang nararamdaman ko? Napahawak pa siya sa kanyang dibdib upang ipakita kung gaano kasakit ang nararamdaman niya. Nawalan ako ng kapatid Montero nang hindi ko alam kung ano ang tunay na rason. Pinahid niya ang luha niya gamit ang likod ng kanyang palad. Kaya't kahit pa buhay ko ang maging kapalit, ay wawakasan ko ang buhay mo. Ani Aliana. Nagtatakbo siya palapit kay Caliber, dala ang matalas na kutsilyo. Akmang sasaksakin niya si Caliber, ngunit sa ikalawang pagkakataon, ay napigil na naman ito ang kamay niya. Mariing ipinako ni Caliber ang dalawang kamay niya sa ulunan niya, gamit lamang ang isang kamay nito. Matapos ay pinunasan ni Caliber ang luha na nasa gilid ng mata ni Aliana. Bakit hindi na lang tayo magkasundo? Para sa ikatatahimik mo, ay hahanapin ko salarin sa pagkamatay ng kapatid mo habang nagtatrabaho ka sa akin. Sa oras na malaman mong nagsinungaling ako sa iyo, ay dalawang kamay mo pang hahayaan ko sumaksak sa akin. Ani Caliber. Bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Nag-iwas si Aliana ng tingin. Dahil alam mong ako lang ang makakatulong sa iyo. Ngising Ani Caliber tsaka binitawan si Aliana. Umalis ka na. Bumalik ka sa akin sa oras na nakumbinsi na kita. Tumalima si Caliber. Ngunit hindi nagdalawang isip si Aliana na itarak ang kutsilyo na hawak niya sa likod ni Caliber. Ngunit nagawa pa nitong humarap sa kanya. Hindi mo magagawang gusto mo sa ganitong paraan. Labas na. Napasinghap si Aliana. Noon niya lamang napagtanto na naroon pala ang mga tauhan ni Caliber na handang tumapos ng buhay niya. Umalis ka na. Babaero lang ako, pero hindi ako gago. Hindi kita kayang saktan. Ideal boyfriend, hindi ba? Natatawang Ani Caliber, tsaka pinikitan si Aliana na wari wala itong iniindang sugat. Nakaalis na si Aliana nang dumating si Light sa unit ni Caliber. Bakit ang daming tao sa labas? May nangyari ba sa'yo? Ani Light sa kanya habang nakadapa siya sa Cleopatra ng itim na sofa. Si Light ang kanang kamay ni Caliber. Di mo ba nakikitang ginagamot ang likod ko? Salubong ang kilay na Ani Caliber. Oo nga, ano ba nangyari dyan? Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat? Poker face ang itsura ni Caliber nang tingnan si Light. Tingin mo ba, masasaksak ko ang sarili ko? O baka iniisip mo na, nagtayo ako ng kutsilyo at humiga doon. Sarkastikong Ani Caliber. Ano nga kasing nangyari dyan? Bakit hindi mo nalang kasi idetalye? Naiinis ng Ani Light. May pusang nakapasok sa unit ko. Nandito yata para maghiganti. Umirap si Caliber. Talaga? Anong kulay? Anong lahi? Bakit hindi mo nalang pinainan at inalagaan? Sigurado akong cute ang pusang yon. Hindi naman yung magagalit sa'yo kung hindi mo siya nasaktan, hindi ba? Inosente na Ani Light na tila paniwalang paniwala na pusa talaga ang nanakit kay Caliber. Hindi na tuloy malaman ni Caliber kung tatawa ba siya o maiiyak. Alam mo, nakakainis ka. Bakit pa nga ba kasi ko pumpayag na makasama kita at makausap eh? Wala ka namang kwentang kausap. Ani Caliber. Babae ang tinutukoy ko. Tao siya. Siya ang nanakit sa akin. Okay ka na? Ani Caliber. Totoo? Ibig sabihin pala, dalagay sa panganib ang buhay mo habang wala ako? Ani Light. Napadaing si Caliber ng aksidenteng mahaplos ni Light ang sugat niya. Taray naman, alam mo mas mapapaagang buhay ko sa iyo eh. Sa labas ka na nga. Naiirit ang Ani Caliber kay Light. Ito naman, nag-aalala lang yung tao sa iyo eh. Nga pala, nakausap ko na si Cross. Ani Light, patungkol sa lalaki na siyang sinundo nila sa Siargao noong nakaraang araw. Wala naman daw siyang alam sa lahat ng mga nangyari.
Sa nakawan at ilang patayan na nangyari sa Amerika. Kung meron daw dapat ay hindi siyang hanapin mo, kundi ang boss niya. Ganun ba? Tingin ko ay wala din akong choice kundi ang hanapin ang salarin sa kapatid ng babae na yun. Dahil halata na wala siyang balak na tigilan ako. Ani Caliber patungkol kay Aliana. Sa pagdaan ng mga araw ay bumalik na naman si Caliber sa kanyang bisyo. Pagbababad sa bar at pakikipag one night sa mga kababaihan. Ngunit hindi niya naman ginagawa ang lahat ng ito dahil lang sa gusto niyang lumigaya, kundi para makakalap ng kasagutan sa lahat ng problema niya. Sa gwapo niya kasi na yon, ay talaga namang kahit natuta ng mga kaaway niya ay napapalambot niya. Tanging si Aliana lamang ang hindi, dahil nga tomboy ito. Kahit na lamang alam ni Caliber kung gaano ito kaganda. Tanda mo talikuran ng isa sa mga amo mo? Malambing na ani Caliber habang nakaupo sa kandungan niya ang isa na namang babae na nag-request na maka-one night siya. Oo, basta siguruhin mong mamahalin mo ako. Anang babae kay Caliber. Lahat naman kayo ay mahal ko, pero isa lang ang titiyakin ko sa'yo. Ikaw ang pinaka-espesyal sa lahat. Ani Caliber. Sa tangkad ni Caliber at walang-wala ang timbang ng babae, kahit na nakaupo ito sa kanya habang nagsasalin siya ng champagne sa baso. Palihim niyang binubudbura ng pampatulog ang wine na yon. Matagal na itong ginagawa ni Caliber, kaya't alam na alam niya na kung paano ito gagana. Tell me, kilala mo na si Cross? Maingay ang pangalan niya eh. Magaling daw na, negosyante. Kaya gusto ko sana siya makilala. Kaya lang ay, mahigpit ang boss niyo, kaya hindi ko siya makausap. Malambing na ani Caliber habang hinahaplos ang labi ng babae. Dahil isa siya sa paborito ni boss. Nasa Italy si boss at nag-aasikaso ng mga papers. Madami na siyang properties na nailipat sa pangalan niya. Kaya medyo gipit ang schedule niya. Sa ngayon din ay hindi namin matuntun si Cross. Pero alam ko ang kalaunan ay lalabas din naman siya na may limpak-limpak na salapi. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit paano ay magbibigay ako sa iyo para naman hindi mo isipin na wala akong kwenta. Hindi naman ako si Aliyah eh. Tanga-tanga, kaya nahuli ni boss na ikinasawi niya. Caliber, gusto ko ita. Gustong gusto, kaya hindi kita ipapahamak. Pangako. Anang babae kay Caliber. Salamat sa pag-aalala mo. Sino ka nga ulit? Ani Caliber, dahilan parang umuso ang babae. Biro lang, alam ko namang Violet. Nakangiti nga ani Caliber. It's Viola. Naiinis na ani to, pero hinagkan lamang siya ni Caliber sa noo. Kasabay ng sorry nito. Toast? Ani Caliber, tsaka imiligay ang champagne sa babae. I love you, Viola. Malambing na ani Caliber, bago dahan-dahang bumagsak sa bisig niya ang babae na nakuhanan niya ng impormasyon. Tumayo si Caliber at naglakad palabas ng kwarto. Ang mga tauhan na niya ang mag-aasikaso ng lahat. Ang totoo ay wala naman talaga siyang ginagalaw na babae. Palabas lamang ang lahat. Ang pag-iiwan ng marka sa leeg ng mga ito ay hindi galing sa kanyang labi, kundi sa abubot na dala ng tauhan niya. Sakay ni Caliber ang sasakyan niya nang madaanan niya ang babae na pinagtatabuyan ng landlord mula sa inuupahang bahay nito. Sinabi ko na po, na-delay lang ang pera ko. Magbabayad ako. Hindi niyo naman kailangan itapon ang mga gamit ko sa labas. Nakikiusap na ani Aliana, ngunit pawang bingi ang matanda. Paano na ako nito? Saan ako magpapalipas ng gabi? Naiinis na ani Aliana, tsaka naupo sa kanyang sariling paa sa gilid. Hininto ni Caliber ang sasakyan niya at nilapitan si Aliana. Hindi pa siya nakakalapit, ay kunot na ang noo ni Aliana. Wala ka matutulugan? Ani Caliber. Anong pakialam mo? Umalis ka sa harap ko. Ani Aliana, ngunit hinawakan ni Caliber ang pulsuhan niya.
walang mali siya dahil hindi ka naman babae. Di ka na. Ani Caliber, pero malakas lang na binawi ni Aliana ang kamay niya kay Caliber. Alis, hindi kita kailangan. Huwag mo nga akong pakialaman. Ani Aliana, pero hindi naman nakinig si Caliber. Sa halip ay, isinakay na nito ang mga gamit ni Aliana. Hindi ba't gustong gusto mo akong patayin? Pagkakataon mo na, maraming beses pa. Kaya alika na. Ani Caliber. Walang ibang nagawa si Aliana kundi ang sundan ng gamit niya. Pagsakay niya sa kotse, ay hinila ni Caliber ang pagkakatali ng buhok nito. Dahilan para lumadlad ang mahabang buhok ni Aliana at ang bangs na tinatago-tago nito. Ano ba? Naiinis na ani Aliana. Nakangiti lang si Caliber. Mas bagay sa iyong ganyan. Ani Caliber. Ganitong-ganito ang itsura ni Aliana noong gabing pagtangkaan niya si Caliber sa bar. Ang kaibahan lamang ay hindi ito naka-makeup ngayon. Ngunit maganda pa din. Kaya nga hindi kaagad nahalata ni Caliber na ito ang tomboy na kapatid ni Aliyah. Nagtatrabaho si Aliyah sa ilalim ng black market kung saan mga bigating taong naroon. Isa siya sa paboritong tuta ng kaaway ko. Na makilala niya ako, ay nagbago ang pananaw niya sa buhay. Gusto niya ako, kaya lang ay wala pa ako sa punto na gusto kong mag-asawa. Tumanggi ako, ginalang ko siya dahil iba siya sa mga babae na nakilala ko. But still, nag-offer siya sa akin ng impormasyon tungkol sa boss niya. I tried to stop her dahil kaya ko namang gawin yon. Not until nahuli siya ng boss niya at pinatay. Bakit mo sinasabi yan? Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Matalim ang tingin na ibinato ni Aliana kay Caliber. Hindi ko din naman sinabi na maniwala ka sa akin. Gusto ko ding hanapin ang mga taong pumatay sa kapatid mo. Bakit kailangan mong gawin yon? Bakit kailangan mo akong tulungan? Hindi ba't pinagtangkaan ko ang buhay mo? Malayo ang tingin na ani Aliana habang nakasakay sa kotse ni Caliber. Well, hindi ko naman ito ginagawa para tulungan ka. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para tantanan na ako ng konsensya ko. At para tigilan mo na yung ginagawa mo sa akin. You know, ang mga babae dapat pinoprotektahan at hindi sinasaktan. Pinikita ni Caliber si Aliana. Sa tingin mo ba gagana sa akin yung pagpapakyut mo? Lalo lang ako nabubuisit sa'yo. Umirap si Aliana. Alam ko, pero bali-baliktarin mo man ang mundo. Babae ka. At anytime, pwede mo ako magustuhan. Malakas ang kumpiyansa na ani Caliber, dahilan para paningkitan siya ng mata ni Aliana. Mangarap ka, Montero. Kahit sa panaginip, hindi kita magugustuhan. Kahit pa maging babae ako, nakakasuka. Iritable na ani Aliana, dahilan para umugong ang malakas na tawa ni Caliber sa kotse. Naway, huwag mong kainin yung sinasabi mo. Tatawanan talaga kita oras na nailab ka sa akin, Miss Tomboy. Pa ako nga bumabaluktot sa akin eh. Ikaw pa kaya na magandang nag-aangas-angasan lang? Nakangiting ani Caliber. Kung magbiruan sila, akala mo ay hindi sila nagbantaan ng buhay noong nakaraan. Ibaba mo na ako. Hindi ko kaya makasama ang tulad mo. Nangingimay akong makita ka. Akala ko, kinikilig eh. Tawang ani Caliber. Pwede ba? Manahimik ka nga. Oo na, bossing. Napakasungit. Hindi ganyan ang lalaki. Tahimik lang kami. Gusto mo, turuan kita kung paano patahimikin ang isang babae? Ani Caliber, habang dahan-dahan na nilalapit ang muka kay Aliana. Subukan mong lumapit. Gigilitan kita. Naiinis na ani Aliana na ikinatawa na naman ni Caliber. Ang ganda mo. Sayang lang dahil babae din ang gusto mo. Umiiling na ani Caliber habang nakangisi. Pwede naman mag-girlfriend ka habang girlfriend kita. Threesome tayo. Malakas na humalakhak si Caliber, ngunit napahinto siya ng
maramdaman niya ang patalim na hawak ni Aliana ay nasa leeg na niya. Easy, pareho tayong madidisgrasya. Sige ka. Ani Caliber patungkol sa baril na hawak niya sa isang kamay niya na nakatutok sa tagiliran ni Aliana. Sundalo ka lang, mafia ako, huwag mo ko subukan. Kahit tomboy ka, pabubukakain kita. Nakangising Ani Caliber. Tigilan mo kasing kakabiro ng hindi maganda. Naiinis na Ani Aliana, siya nang unang sumuko at bumalik sa pagkakaupo. Dahil makakasama ni Caliber si Aliana, ay hindi siya sa unit dumiretso, kundi sa bahay niya na mismo. Liblib na lugar sa Manila na kahit ang pamilya niya ay hindi alam na may bahay siyang ganoon kalaki. Feel at home. Walang babawal sa'yo, ano man ang gawin mo. Ani Caliber nang bumaba sa kotse. Kahit patayin kita? Sarkastiko na ani Aliana na ikinahinto ni Caliber. Talaga bang wala nang ibang lalabas dyan sa bibig mo? Hindi ba pwedeng makiko-operate ka sa akin para mahanap ang salarin sa kapatid mo? Hindi makapaniwala na ani Caliber. Hindi magbabago, Montero, kaya mag-ingat ka sa akin. Ani Aliana. Sige, sa susunod na pasok mo sa kwarto ko ay hindi kita palalabasing, hindi natitikman. Kaya ikaw ang mag-ingat. Cutbreaker to, kaya ikaw ang dapat na mag-ingat sa akin. Ngising ani Caliber. Naiinis na ibinaba ni Aliana ang mga gamit niya. Kung sana hindi ako umalis sa trabaho ko, di sana hindi ako nakikituloy sa buwisit na lalaki na yon. Aniya. Doon ang kwarto mo. Dalayo ko sa kwarto ko para naman may trail bago ka nakarating sa kwarto ko. Ani Caliber habang nasa sofa at umiinom ng wine. Nag-iisip si Aliana ng mga plano upang matunton ang mga may sala sa kapatid niya. Nakaupo siya noon sa kama nang kumatok si Caliber sa pinto niya tsaka iyon bumukas. Sa susunod na buksan mo yan ang hindi nagtatanong sa akin, makikita mo. Ani Aliana. Ano bang kailangan mo? Salubong ang kilay na ani Aliana. May bisita ko sa baba. Kung ayaw mo makakita ng hindi maganda, ay huwag ka na bumaba. Pero kung willing kang makajoin, why not? Ngiting ani Caliber habang nakatingin kay Aliana. Oo, hindi ako bababa. Huwag kang mag-alala. Saad ni Aliana, tsaka isinara ang pinto. Nagbisibisihan siya sa laptop niya habang nadidinig ang daing ng babae sa ibaba. Kailangan kong makahanap ng trabaho. Bababaliw ko sa bahay na to kapag nagtagal pa ako dito. Ani Aliana sa sarili niya. Dahil sa kuryosidad na nararamdaman niya, ay bahagya siyang sumilip hanggang sa mapangiwi siya kasabay ng pagsisisi matapos niyang marinig si Caliber. Basok na ako? Ha? Start na ba? Anang maharot na tinig ng babae. Bagaman alam niya naman kung gaano kababaero si Caliber, ay hindi niya naman inasahan na ganito ito ka-wild. Bakit hindi ka nalang kasi mag-settle sa isang babae? Kung ganito lang pala ang gusto mo. Anytime ay, pwede kang mag-request. Kahit oras-oras pa. Pwede din namang ako. Anang tinig ng babae. You know, mahirap mag-settle. Lahat ng tao walang kasiguruhan. Kahit ikaw, may mahahanap at mahahanap ka ding iba. Mas gwapo sa akin at mas mayaman. Kaya ayoko. Isa lang ang maipapangako ko. Ikaw ang pinaka-espesyal. Ani Caliber sa paborito niyang litanya. Napanguwi si Aliana. Iniisip niya na kung kaya kinausap niya muna si Caliber ng gabing yon, ay baka ganyang katatamis sa mga salitang nadinig niya. Nahiga si Aliana sa kama at naglagay ng earbuds para hindi marinig ang malalaswang ingay sa baba. Ngunit kahit anong pihit niya ay hindi siya makatulog. Hanggang sa maisip niyang bumaba dahil wala naman siyang nadidinig sa ibaba. Pagbaba niya ay inabutan niyang nasa maayos na kalagayan yung babae. Blonde ang buhok nito at natutulog sa sofa. Napalinga siya kay Caliber na nakaupo sa tabi ng malaking salamin na pader.
at nakatanaw sa maliwanag na buwan habang hawak ang alak. Kung wala sana siyang nadinig kanina, ay iisipin niyang hindi sinamantala ni Caliber yung babae. Bakit hindi ka patulog? Ani Caliber. Naramdaman siya nito kahit na lamang magaan ang hakbang niya. Nagugutom ako. Maikling saad lang ni Aliana. Lika, ipagluluto kita. Ani Caliber, tsaka nanguna papunta sa kusina. Pwede ba? Kaya kong sarili ko. I don't need your princess treatment. Irap na ni Aliana. You're still a princess. Nakangising Ani Caliber. Tumabi ka, kaya kong sarili ko. Oo naman, hindi mo naman ako susuguri noon kung hindi. Birong Ani Caliber na patuloy sa pag-aasikaso ng seafood mula sa ref. Mamaya ay magising pa ang girlfriend mo, magselos pa yon. Salubong ang kilay na Ani Aliana. Hindi ka naman babae, so bakit siya magsiselos? Maliban na lang kung ahalikan mo ako kapag nagising siya. Hayan na naman ang pamamuisit ni Caliber. Ang totoo ay naging mabait sa kanya si Aliyah at halos naging magkaibigan na din sila. Gustong gusto siya ni Aliyah, ngunit sarado ang puso ni Caliber para ibigin ito. Kaya't bilang pagbawi ay nais niyang maging mabait kay Aliana. Kahit na lamang gusto siya nitong patayin. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Montero. Nagbabanta ang tinig na ani Aliana. Wala din naman akong balak na seryosohin ka. Diyan ka lang at hayaan mo kung ipagluto ka. Pinainom ko lang ng sleeping pills ang babae na yon, kaya't hindi siya magigising. At para rin sa ikakatahimik mo at para hindi ka nagsiselos. Hindi ko siya girlfriend. Wala akong ginawa sa kanya, okay? Lahat ng mga babaeng nakakasama ko, impormasyon lang ang nais ko at hindi ang katawan nila. Aanhin ko sila. Kung magiging babae ka, siguro baka sakaling sa'yo magkagusto ako. Malakas na tumawa si Caliber. Buwisit kang Montero ka? Irap na ani Aliana. Sige lang, ganyanin mo ako. Mas magugulat ako kapag sinabi mong mahal na yata kita, Montero. Natatuwang ani Caliber, tsaka ibinaba ang plato na may lamang pagkain sa harap ni Aliana. Kain na, walang lason yan. Gayuma meron. Ngingisi-ngisi ni ani Caliber, tsaka iniwan si Aliana sa hapag. Kinaumagahan ay nadinig ni Aliana ang tinig ni Caliber, pati na ang kausap nito. Ito mga detalye na nakuha ko. Kagabi din ay narito si Viola. May mga sinabi siya sa akin tungkol sa pagkamatay ni Aliyah. Ani Caliber, dahilan para manlaki ang mga mata niya. Mabuti, alam mo naman na yan lang hinihingi kong kapalit sa lahat ng mga naitulong ko sa'yo. Gusto kong bigyan ng kalinawan ng pagkamatay ni Aliyah. Si Light ang nagsasalita. Tila pamilyar sa pandinig ni Aliana ang tinig na yon, kaya't nagmadali siyang silipin kung sino yon hanggang sa makita niya si Light. Light, anong ginagawa mo dito? Ani Aliana. Aliana, ikaw? Bakit ka nandito? Ani Light, tsaka nilingon si Caliber. Magkakilala kayo? Ani Caliber sa dalawa. Oo, malapit sa akin si Aliana. Bro, don't tell me na pati si Aliana ginawa mo ng... Tumahimik ka nga! Ani Aliana kay Light. Anong tingin mo sa akin? Bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na nagtatrabaho ka sa Montero na to. Ito lang ang kaya kong itulong sa'yo. Ani Light kay Aliana. Nakatingin lang si Caliber sa kanila na walang naiintindihan. Nandito ako. Baka gusto niyo magkwento. Balay ko ba kung pinagpaplanuhan niyo na pala akong dalawa, di ba? Ani Caliber. Aliana is my childhood friend. Ani Light. Babae siya noon? Ani Caliber. Oo naman, anong tingin mo sa kanya? Lalaki na, nagpapakababae. Tsaka, wag mo nga siyang idamay dyan sa mga koleksyon mo. Tumango si Caliber. Hindi ko idadagdag. Hindi naman maidadagdag yan eh. Siya yung nagtangka sa buhay ko na paulit-ulit. Walang pakialam na ani Caliber.
Totoo? Yung sugat sa likod mo? Oo, siya yung pusa na sinasabi ko sa'yo. Pinutol ni Aliana ang usapan nilang dalawa. Sabihin niyo sa akin ang tungkol kay Aliyah. Paanong namatay ang kapatid ko, Light? Lahat ng mga sinabi ko sa'yo, yun ang detalye. Si Viola na siyang kasama ko kagabi. Ganoon ang trabaho ng kapatid mo. Ani Caliber. Since dito naman nagtatrabaho si Light, I'll cooperate too para mahanap ang kasagutan sa mga tanong ko. Ani Aliana. Pero hanggat hindi natin napapatunayan ay hindi mawawala ang galit ko sa'yo. Karapatan mo yan, kaya hindi kita pipigilan. Ani Caliber. Inaya niya si Light na lumabas para doon mag-usap. Teka, bakit lalabas pa kayo? Hindi ko pa pwedeng madinig yung pag-uusapan niyo? Ani Aliana. I'm sorry, hindi naman porket umayon ka na sa amin ay dapat mo nang madinig lahat. Ani Caliber, tsaka nangunang maglakad palabas. Napanguso si Aliana habang pinapanood ang dalawa palabas hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Ngunit iyon din ang nagtulak upang tahimik siyang humakbang at maglakad palapit sa gilid ng pinto kung saan sigurado siyang madidinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Sana talaga kasing sexy mo yung mga babae ko para kahit paano maitago mo naman ang sarili mo dyan. Ani Caliber sa kanya. Alis na, huwag ka na makichismis. Ani Caliber nang lapitan siya sa pinto. Napakagaspang talaga ng ugali mo, Montero. Irap na Ani Aliana. Magiging smooth lang ako kapag alam ko ng babae ka na. Shut up, Montero. Aalis na lang ako kesa pangarapin na maging isa sa mga espesyal na babae mo. Ani Aliana patungkol sa gasgas na linya ni Caliber. Mabuti naman at napahinga ka. Ani Aliana nang magising siya kinaumagahan. Dumiretso siya sa kusina kung saan naroon si Caliber. Napahinga saan? Nagtatakang Ani Caliber. Sa babae, nakatulog ako ng maayos. Uminom si Aliana ng tubig mula sa ref. Siyempre, may babae naman sa bahay ko. Bakit pa ako maghahanap? Nakangising Ani Caliber nang masamang tingin na naman ang ibinato sa kanya ni Aliana. Huwag ka masaktan dahil totoo naman no. Kapag naging babae ako, titino ka na ba? Nakataas ang kilay na Ani Aliana. Oo naman no, pero kasi malabong mangyari yon kaya hindi din ako titino. Papahina ng papahina ang tinig na Ani Caliber nang dahan-dahan siyang lapitan ni Aliana. Paano nga kung oo? Magpapakababae ako. Pakakasalan mo ako? Nanunubok na Ani Aliana. Huwag mo nga akong patawanin. Tabi na, alam naman nating tomboy ka. Hirap na Ani Caliber na ikinangisi ni Aliana tsaka bumalik sa mesa at uminom muli ng tubig. Ngingisi pa sana siya para asarin si Caliber. Ngunit nagulat siya nang makitang nasa likod niya na ito. Anong ginagawa mo dyan? Ngayon ay nakabaliktad na ang sitwasyon nila. Alis nga dyan! Kabadong Ani Aliana habang nararamdaman ang dibdib ni Caliber sa likod niya. Alam mo ba, ikaw lang ang marunong mang-gaslight? Anang malambing na tinig ni Caliber, tsaka siya nito inikot paharap sa mesa at sapilit ang hiniga doon. Ilang beses ko na bang nasabi na maganda ka, kaya imposible na hindi ka maging babae kapag ako na ang naging boyfriend mo. Boyfriend your ass! Mabuti sana kung hindi ko alam na tirador ka ng mga runner. Malakas na tumawa si Caliber. Ibig sabihin, may pag-asa talaga na maging babae ka? Bibigay ka kapag nagtinu ako? Kahit sa panaginip, Montero, hinding-hindi ko na naisin. Lumayas ka dyan! Ani Aliana, ngunit masyadong malakas si Caliber para makawala siya. Mas kinakabahan pa si Aliana ng dahan-dahan na yumuko si Caliber. Ang tibok ng puso ni Aliana ang dahan-dahang nagpabingi sa kanya
hanggang sa mamula na ang pisngi niya. Malapit ko nang mahanap ang may sala sa kapatid mo. Huwag ka na makidawit pa. Kahit konsiderasyon na lang. Kahit yun na lang ang sukli na maibigay ko sa kabaitan niya. Ang kaligtasan mo, Aliana. Ani Caliber, bago siya dahan-dahang binitawan ni Caliber, tsaka ito tumalikod palayo sa kanya. Habol hininga si Aliana habang nakatanaw lamang kay Caliber. Ngunit kahit na binigyan ng babala ni Caliber si Aliana, ay nagpumilit pa rin ito sa sarili niyang paraan. Bakit ako makikinig sa'yo? Aniya habang ginagayak ang kanyang sarili. Hating gabi na noon matapos niyang makatanggap ng mensahe kay Gizmo. Dahil nasa serbisyo pa din si Gizmo, kaya't ganoon na lamang kadali dito na makakalap ng impormasyon. Kadawit pa din ang pangalan ni Caliber sa pagkawala ng kapatid niya. Dahil ito ang hiling kasama ni Aliyah nang mapabalita ito noon sa TV. Ngunit sa lakas ng koneksyon ni Caliber, ay sa iisang istasyon lamang na isa publiko ang pagkawala ni Aliyah. Ngunit ang mas gumimbal kay Aliana ay ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang kapatid. Alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang lutasin ito dahil nahanap na niya ang salarin. Nakaitim siya noon habang binabaybay ang daan palabas ng mansyon ni Caliber. Palibhasa nga ay wala doon ang binata, kaya't kahit may mga gwardya ay mabilis niya lamang nalalagpasan ang mga yon nang hindi siya napapansin. Naging napakadali lamang para kay Aliana na makakuha ng kotse sa tauhan ni Caliber upang makaalis doon. Tahimik ang biyahe niya hanggang sa marating niya ang pamilyar na tahanan na dati tinatambayan niya pa. Tahimik siyang umakyat sa bintana ng kwarto ng taong sadya niya hanggang sa makita niyang natutulog ito. Ang puso niya ay napuno ng emosyon, ngunit lamang ang galit. Bakit? Bakit mo sa akin to nagawa? Tinuring kitang ama. Umiiyak na Aniya. General! Malakas na sigaw niya na nagpamulat sa matanda. Gising naman talaga ito. Sadyang inantay lang siyang makapasok dahil batid ng matanda na sasadyain siya ni Aliana. Paano at narito ka? Wala ka na sa serbisyo, hindi ba? Bakit ka pa narito? Kalmadong anang matanda. Alam mo kung bakit ako narito, General. Nasaan ang kapatid ko? Malakas na bulyaw niya, ngunit nanatiling tahimik ang matanda bago tumayo sa kama. Nagsindi pa nga ito ng malaking sigarilyo. Matagal ko nang isinara ang kaso niya, Aliana. Huwag mo nang alamin kung nasan siya at kung ano nangyari sa kanya. Pinatay mo siya dahil kay Montero? Lakas loob na ani Aliana at tiningnan siya ni General Mondragon na para bang takang-taka kung paano niya iyon nakilala. Kung ganun ay may alam ka na. Anang General sa kanya. Nakikipagtulungan ka din ba sa Montero na yun? Paano kung oo? Lakas loob na ani Aliana. Then you have no reason to leave. Anang matanda. Dahil sa kapabayaan ni Aliana, ay doon niya lang napagtanto na set up ang lahat matapos maglabasa ng mga tauhan ng matanda. Nakatutok sa kanyang lahat ng mga baril at isang galaw niya lang ay siguradong matatapos na siya. Sige na, galad ka rin niyo yan. Siguraduhin niyong malalaman ni Montero ang pagkawala niya. Nakangising anang General. Ganon din ba ang gagawin mo sa akin sa sinapit ng kapatid ko? Nanggagalaiting ani Aliana. Oo, kung kinakailangan. Malakas din na sigaw ng matanda. Oras na mawala sa landas ko ang Montero na yun, ay malaya ko nang maipapasok sa bansa mga iligal na armas at gamot sa bansa. Napakasama mo! Hindi makapaniwala na ang pinagsisilbihan niya at sinusunod na utos noon ay mula pala sa taong siyang kumitil sa buhay ng kapatid niya. Napailing si Aliana nang marinig niya ang pagring ng phone na mabilis ding may sumagot. Montero, it's been a while. Anang isa sa tauhan ng General na yon. Bisorpresa ako sa iyo. Kung hindi ka magpapakita sa magdamag, ay isusunod namin siya sa kapatid niya. Hindi, Caliber! Hindi! Huwag kang pupunta! Please!
ani Aliana. Ngunit hindi niya pa natatapos ang sasabihin niya ay dahan-dahan nang nanlabo ang mata ni Aliana matapos niyang maramdaman ng sakit dulot ng paghampas sa batok niya. Sa tingin mo ba, kaya kong takutin ang mga pagbabanta mo? Nakangising ani Caliber habang nakaupo sa sofa. Kaharap niya si Light na kunot ang noo. Madami akong pwedeng ipalit dyan. Go on, gawin niyo kung anong gusto niyo. Aniya sa linya. Hindi namin yun gagawin, Montero. Basta, hihintayin kita sa magdamag. Ang matanda na ang kumausap sa kanya. Wala akong panahon sa iyo, Mondragon. Ani Caliber sa linya, tsaka kalmado iyong pinatay. Ngunit nang lingunin niya si Light, ay tila ba mapuputol na ang mga ugat sa leeg niya. Look, tingnan mo kung anong ginawa ni Aliana. Napakatagas talaga ng ulo ng tomboy na yun. Naguhurumintado na ani Caliber. Sa halip na tayong manggulat, ay tayo pang nagulat. Inis na ani Caliber. Akala ko ba'y wala kang pakialam? Ani Light. Malamang, kailangan nating umarte na hindi apektado. Dahil alam mong tuso ang Mondragon na yun. Titirahin ka niya sa pinakakahinaan mo. Ano ng plano ngayon? Ani Light. Hayaan na nating mamatay yun. Sarkastikong ani Caliber. Huwag naman. Ani Light. Samantala nang magising si Aliana, ay nakahandusay siya sa sahig. Naroon si Gizmo at bugbog sarado. Gizmo! Gizmo! Naiiyak na tinawag ni Aliana ang pangalan nito. Ang kaliwang mata ni Gizmo ay halos pasara na. Anong ginagawa nila sa'yo? Napangiwi si Aliana sa hapdi ng labi niya. Hindi niya alam kung paano nagkaroon siya ng sugat doon. Okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin, ma'am. Mapait na ngumiti si Gizmo. Lumingali nga si Aliana. Ang naipit niyang hairpin sa kanyang buhok ay mabilis niyang kinuha. Madilim ang kinalalagyan nila, kaya't hindi sila masyadong pansinin. 2:00 na noon ng madaling araw. Anong gagawin mo? Ani Gizmo. Kailangan nating makatakas dito. Halika na. Ani Aliana. Iwanan mo na ako dito. Mas mahihirapan ka lang kung isasama mo pa ako. Ani Gizmo. Baliw ka ba? Halika na. Ani Aliana, pero umiling lang si Gizmo. Babalikan kita kapag nasiguro kong ligtas, okay? Ani Aliana at tumango si Gizmo. Maingat ang mga hakbang ni Aliana hanggang sa marinig niya ang usapan sa di kalayuan. Ibibigay ko naman si Aliana sa kanya pero kapalit ang lahat ng ari-arian niya. Pero sinisiguro kong sabay silang magpapaalam sa mundo tulad ng ginawa ko sa kapatid niyang si Aliyah. Anang matanda, kausap ang babaeng dilawang buhok na nakakandong sa kandungan ng matanda. Tuso ka talaga, Mondragon. Galit na ani Aliana sa sarili niya. Pareho lang silang utu-uto. Yun nga din ang dahilan kaya iniwan ko ang walang kwentang lalaki na yun eh. Guwapo nga siya. Hindi niya naman naibibigay ang mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Anang babae habang nakapulupot ang kamay sa leeg ng matandang Mondragon. Sige na, honey. Paiga ka na dun sa kwarto at bibisitahin ko pa si Aliana. Anang matanda. Muling nagtago si Aliana hanggang sa lagpasan siya ng babae. Ilang hakbang ang nilayo ni Aliana sa babae bago niya ito sundan hanggang sa makapasok ito sa kwarto. Panatag ang babae na yon, kaya't ganoon na lamang kadali kay Aliana na makapasok sa loob nang hindi nito nalalaman. Hinintay ni Aliana na magpalit ito ng damit upang masiguro na walang laban ng babae sa kanya. Tahimik niyang nilak ang pinto ng kwarto ng babae bago mabilis niyang sinunggang ang ulo nito at pinahalik sa sahig. Sinong utu-utong pinagsasasabi mo? Nanggagalaiting ani Aliana habang dampot ang buhok ng babae. Magsusumigaw man ito ay wala ring magagawa dahil nakalak ang pinto at kulob ang lugar. Buisit ka? Kapwa mo babayang dinadowngrade mo. Sino ka ba? Gigil na si Aliana. Bitawan mo ako!
Bakit? Tuta ka din ba ng mga walang kwentang Caliber na yon? O isa ka sa mga babae niya? Oo, tama. Maging panakip kayo ng sugat na ginawa ko sa kanya. Ang kapal na mukha mo para ihalin tulad ako sa kagaya mong basura. Itinutok ni Aliana ang baril na naroon sa sariling kama ng dating kasintahan ni Caliber. Ikaw palang dahilan kaya naging ulupong ang walang yang Montero na yon. Ikaw ang dahilan. Yang pangit mo na yan. Ani Aliana. Gusto mong ora mismo ay wakasan ko ang kapangitan mo, ha? Ani Aliana na ikinasigaw ng babae na natuluyan sa pag-iyak niya ng malakas. Maawa ka sa akin. Nagbibiro lamang ako. Luhaan na ng babae. Sorry ka. Dahil yung huling pagbibiro ko ay nung buhay pa ang kapatid ko. Ngayon, isusunod talaga kita sa kanya. Ani Aliana. Please, maawa ka sa akin. Anang babae kay Aliana. Please? Bakit nung nangihingi ba ng awa ang kapatid ko? Pinakinggan niyo ba? Ani Aliana habang sabunot pa din ang buhok ng babae. Walang awa niya itong inuntog sa sahig hanggang sa halos magkasugat na ang noo nito. Let me go! Pagsisisihan mo to! Anang babae sa kanya. Mas pagsisisihan ko kung hindi kita masasaktan sa dami ng kawalang hiyang ginawa mo. Ani Aliana, ngunit napalinga siya sa sapilitang pagbukas ng pinto ng kwarto. Pagharap niya ay naroon ang kanang kamay ni Mondragon na kaagad na dumampot sa kanya. Kaya palang hilong-hilo na ako kakahanap sa'yo, ay narito ka lang pala. Anang lalaki kay Aliana. Ngayon ay nabaligtad na ang sitwasyon. Matapos iangat ng lalaki ang buhok niya pataas. Ang babae na kanina ay nagmamakaawa sa kanya ay sinampal siya. Akala mo patatawarin kita sa ginawa mo? Naggagalaiting anito habang nagpapapadyak sa inis. Dapat lang yan sa'yo. Sa tingin niyo ba natatakot akong mamatay? Alam kong doon din kayo mapupunta. Oras na mahagilap ni Caliber ang lugar na to. Nakangisi ni Ani Aliana. Ang kaibahan lang ay, mauuna ako. Alam ko naman hindi niyo din ako kayang tapusin. Dahil kailangan niyo pa ako para kumagat sa pain si Caliber. Mapanukso ang tinig na Ani Aliana, kaya't nakatikim na naman siya ng sapak mula sa lalaki. Napatigil lamang ang mga ito nang makarinig sila ng malakas na kalabog mula sa itaas, kasabay ng malakas na ugong ng helicopter. Nandito na si Montero! Nandito na! Anang mga tauhan mula sa labas, kaya't lalong napangisi si Aliana. Ngunit naroon ang pag-aalala. Nagtatanong siya kung bakit pa narito si Caliber at handa siyang iligtas, gayong sinabihan na siya nito na huwag makidawit at hindi siya nakinig. Nagulat silang lahat nang lumusot sa salamin na nasa harap ng kwartong iyon si Caliber at Light. Sa isang segundo ay nabawi kaagad ni Caliber si Aliana sa lalaki, na ngayon ay nakahandusay na dahil sa malakas na sipa ni Light. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Caliber nang lapitan si Aliana na nakaupo sa sahig. Nag-iwas ng tingin si Aliana dahil sa hiya. Heist, tinan mo yung labi mo. Ani Caliber. Bakit ka pa pumunta dito? Sana hinayaan mo na lang ako. Ako naman ang may kasalanan ng lahat. Bakit ba hinanap mo pa ako? Malakas na sigaw ni Aliana. Dahil mahalaga ka sa akin. Ani Caliber. Sandaling natahimik si Aliana. Lahat naman ng babae sa'yo, mahalaga hindi ba? Umiiyak na Aniya. Tsaka na tayo mag-away, okay? Light, ilabas mo na si Aliana. Ani Caliber. Eh ikaw, saan ka pupunta? Nag-aalala nga Ani Aliana. Magpapaiwan ako. Kailangan kong panagutin lahat ng mga taong gumabala sa akin. Ani Caliber. Sige na, Light. Caliber! Nahihiyang tinawag ni Aliana si Caliber. Please be safe. And sigis mo, iligtas mo siya para sa akin. Kikiligin na sana ako, kaso alam ko naman na magagalit ka. Sige na, Light.
Ani Caliber, tsaka hinarap ang babaeng noon pa man ay hinahanap na niya. Marami siyang gustong itanong dito. Siguruhin mong makakaalis kayo ng ligtas. Si Aliana Light, I'll count on you. Ani Caliber. Nakangisi nang humarap si Caliber sa dati niyang nobya. It's been a while, Nicole. Finally, nagkita rin tayo. Aniya. Ano pang ginagawa mo dito? Nakuha mo na gusto mo, hindi ba? Anang babae sa kanya. Hindi na ako magtataka kung sasabihin mong si Aliana ang may gawa ng sugat dyan sa noo mo. Natatawa ang Ani Caliber. Oo, ganyan ka bayolenta ang mga babae mo. Singhal na Ani Nicole. But I don't need a smooth one. Aanhin ko naman yung pa-sweet girl at smooth na gaya mo. Kung sa huli, ay iba din naman na makikinabang sa'yo. Doon ako sa medyo hard. Pero alam kong kahit hindi ko bantayan, ay hindi ako kakaliwain. Ani Caliber. Nandito ka ba para manumbat? Sarkastikong Ani Nicole, pero umiling lang si Caliber. Nandito ako para maningil. Yung taong pinalit mo sa akin, marami siyang utang. Ani Caliber, tsaka kinaladkad si Nicole palabas. Bitiwan mo ko! Ganyan ka na ba ngayon? Wala na bang natitirang pagmamahal dyan sa puso mo para sa akin? Nagpapaawa ang Ani Nicole. Palagay mo. Walang interes na Ani Caliber, tsaka patuloy sa paghakbang. Narating nila kung saan naroon si Mondragon, na patuloy sa pagpapahirap kay Gizmo. Dala ba ng edad, kaya ka ganyan mamarusa? Ani Caliber habang nakangisi. Nilingon siya ni Mondragon at si Nicole, kaagad ang tiningnan nito. Kaysa naman sa'yo, wala kang ibang alam gawin kundi magtago sa saya ng babae. Anang matanda sa kanya na ikinatawa ni Caliber. Ganyan ka na bang bumati sa dati mong boss? Sarkastikong Ani Caliber. Di ko inaasahan na ikaw ang makikita ko, Mondragon. Ang dating nasa ilalim ko at sinusunod ang utos ko, ngayon ay sumasagot na napabalang sa akin. At take note yung ganyang itsura, naagaw ang babae ko. Pinagtaksalin mo na nga ako, inahas mo pa ako. Umiiling na Ani Caliber. Ha, dahil hunghang ka. Masyado ka madaling bilugin, Montero. Giit na Anang matanda. Ang lahat ng mga tauhan nito na armado ngayon ay nakatutok kay Caliber. Hindi ko makita na nabilog mo ako. Ani Caliber. Sadyang nagulat lang ako. Masyadong mataas ang expectation ko para ikaw lang ang makaharap dito. Hindi na ako magtataka kung bakit mo nagawang iligpit si Aliyah. Dahil ba, maaga niyang masasabi sa akin na inaahas mo ko noon pa man? Oo, pero hindi na para halukayin ang nakaraan. Ang babaeng hawak mo ngayon ay maaari mo nang kunin at lumayas ka na sa harap ko. Alam ko namang siya lang ang habol mo. Anang matanda na lalong ikinatawa ni Caliber sa lakas ng tawa niya ay napagkakamalan siyang baliw. Tingin mo, magsasayang lamang ako ng oras para dito? Ani Caliber, tsaka hinagis si Nicole palapit kay Mondragon. Natatarantang tiningnan ni Nicole si Mondragon, tsaka ito nilapitan. Honey, no, hindi mo ko pwedeng basta na lamang itapon. Ani Nicole, habang hawak ang braso ng matanda. Kung wala ka ng halaga kay Montero, baliwala ka na din sa akin. Pasensya na, pero sa mundong to, kailangan natin gumamit ng tao at manlamang para lamang maging maayos ang buhay natin. Pero di ba, kasama mo naman ako sa buhay na yon? Ani Nicole kay Mondragon, ngunit itinulak ito ng matanda palayo. Nakatanaw lamang si Caliber sa kanila. Kung nagawa mong lokohin ang ganong itsura, ano pa ako? Singhal ng matanda kay Nicole. Napakurap si Caliber nang tumalsik ang pulang likido mula sa ulo ni Nicole na ikinabulagta nito. Dinig na dinig ni Aliana ang putok ng baril, dahilan para mag-alala siya ng husto sa babaerong si Montero. Light, ibaba mo ako. Kailangan tayo ni Montero doon. Ani Aliana habang nasa helicopter sila.
I don't think that he needs us. Kayang-kaya ni Montero yun, kaya huwag kang mag-alala. Sugatan ka, kaya't mas alalahanin mo ang sarili mo. Light, hindi mo ko naiintindihan. Kakaini lang ako ng guilt ko kapag namatay ang taong ilang taon kong sinisi sa pagkamatay ng kapatid ko. Bababa ako. Kaagad na nawala ng malay si Aliana sa malakas na pag-chop ni Light sa batok nito. Ang bili ng boss ko ang mas mahalaga, Aliana. Magtiwala tayo sa kanya. Ani Light. Ako ang mayayari kapag napahama ka pa. Ngiwing bulong na ani Light. Sa pinakita mo na yan, parang tinatakot mo ko ah. Ani Caliber sa matanda. Hindi. Alam kong wala kang kinatatakutan, Montero. Hanggang sa bumaon sa ulo mo ang tingga ng baril ko. Ani Mondragon. Makagalaw ka pa kaya? Nagahamo na ani Caliber nang isa-isang maglabasan ng mga nakaitim niyang tauhan mula sa dilim. Doble sa dami ng mga tauhan ni Mondragon. Ano Mondragon? Kailangan ko pa bang matakot? Nakangising ani Caliber. Napaatras ang matanda at lilinga-linga. Paano? Paano Montero? Singhal na anang matanda. Hindi niya namalayan kung paano sila napaligiran ng mga tauhan ni Caliber. Paano ko nagawa? Magiging boss mo ba ako kung hindi ako ganong katalino? Ani Caliber. Hindi nakagalaw ang lahat ng tauhan ni Mondragon habang si Caliber ay humahakbang palapit dito. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Nagbabanta na anang matanda matapos ay kinalabit ang gatilyo ng armas na hawak na kaagad na tumama sa balikat ni Caliber. Nag-alalahat ng mga tauhan niya. Ngunit sumenya si Caliber na okay lang siya hanggang sa muling itutok ni Mondragon ang baril sa kanya. Ngunit kaagad niyang kinuha ang baril mula sa kamay nito. Hindi mo na mauulit yung Mondragon. You will die. Bulong na ani Caliber. Malakas niya itong sinapak na kaagad ikinataob nito. Bakit kailangan mong pumatay ng tao? Bakit kailangan mong malamang ng kapwa? Naiinis na ani Caliber. Ang emosyon na noon niya pa tinatago ay ngayon niya lang mailalabas. Ang sugat na to. Patungkol niya sa balikat na nagdurugo. Walang-wala to sa pinagdaanan ng mga taong sinamantala mo. Malakas na naman na sinuntok ni Caliber ang matanda. Hinawakan ni Caliber ang buhok ni Mondragon at iniangat ito. Alam mo bang, noon pa kita gustong durugin, pero hindi kita mahagilap. Magaling ka magtago eh. Nakangising ani Caliber, tsaka muling sinuntok ni Caliber si Mondragon hanggang sa lumuwa na ito ng pulang likido. Ang mga buhayang gaya mo ay hindi na pinatatagal sa mundo. Maraming kababaihan ang naabuso dahil sa kagaya mong bulok sa serbisyo. Maraming mga tao na nanghihingi ng hustisya, pero dahil sa kagaya mo ay bulag ang batas. Binitiwan ni Caliber si Mondragon nang hindi na ito makatayo. Si Caliber ay iba sa mga mafia na alam ng iba, kaya nga madami din ang galit sa kanya. Kinakalaban niya ang mga matataasang tungkulin sa serbisyo na nagsisilbi sa black market. Kaya nga naiisip niya si Aliana, ang saktong babae na babagay sa kanya. Kung sakali, dahil kaya naman itong depensahan ng sarili niya, yun nga lang ay malabo dahil tomboy ito. Sugatan yung buong katawan niyan bago ipasok sa kulungan. Ipubliko niyo na buwaya at iwali sa bansang walang yan-yan. Ani Caliber, tsaka nagsindi ng sigarilyo. Naupo siya sandali sa gilid at isinandal ang kanyang ulo sa pader. Hindi ko alam kung sapat na yun, Aliana. Bulong na aniya, tsaka pumikit. Noon niya lamang naramdaman ang sakit sa kanyang balikat. Kinaumagahan ay nakaupo noon si Caliber sa sofa nang magulat siya matapos na pasinghap si Aliana nang magising ito. Nagdilat ito ng kanyang mata at pangalan kaagad ni Caliber ang binanggit niya na wari na panaginipan at alang-alala. Nandito ko. Ani Caliber na topless at puno ng benda ang katawan
May arm support pa ito sa braso. Nasa kwarto sila ni Aliana. Ako nagbantay sa'yo magdamag. Dahil baka kung saan ka na naman pumunta. Hindi na kita matutulungan kapag nangyari yun. May inasikaso nga pala si Light, kaya wala siya. Salamat, Caliber. Nahihiyang ani Aliana. Dapat ba na maging masaya ako dahil hindi na Montero ang tawag mo sa akin? Nakangiting ani Caliber. Ngumuso si Aliana, tsaka napatingin sa balikat ni Caliber. Nasugatan ka? Okay ka lang? Nag-aalalang ani Aliana sa kanya. Kung chicks ka, sasabihin kong hindi para lambingin mo ko. Kaso alam ko naman hindi eh. Kaya magiging okay ako kahit hindi. Birong ani ni Caliber. Hindi ako nagbibiro, Caliber. Kunot ang noo na ani Aliana. Ano nangyari sa loob nang umalis ako? Wala na si Nicole. Nakakulong na si Mondragon ngayon. Lahat ng mga pera at properties na nakulimbat niya ay hinati-hati ko para ipamigay sa mga taong nangangailangan. Nagbaba ng tingin si Caliber. Bakit ganyan ang mukha mo? Ani Aliana. Hindi ko alam kung basiya ba si Aliyah sa naging kabayaran ng buhay niya. Kahit ikaw, hindi ko alam kung mapapanatag na ba ang loob mo dahil nabigyan ko na ng hustisya ang kapatid mo. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Caliber. Sorry din kung dahil sa galit ko ay nagulo kita. Kapag nakarecover na ang katawan ko ay aalis na ako sa poder mo. Tapos na ang kasunduan natin. Kaya't wala nang rason para magkita pa. Nakangiting ani Aliana. Sana magbago ka na. Kapag nagbago ako, sana babae ka na din. Natatawang ani Caliber. Umirap si Aliana sa kanya. Sa maghapon ay kinilangan din ni Caliber na makapagpahinga. At dahil maayos naman na ang kalagayan ni Aliana, ay tumambay muna siya sa labas. Maya-maya pa ay nakita niyang palabas din si Caliber. Naupo ito sa tabi niya. Kumusta nang pakiramdam mo? Ani Aliana kay Caliber. Okay naman na. Ani Caliber, kaya't ngumiti si Aliana. Mas bagay sa'yo kapag nakangiti ka. Talaga? Ani Aliana. Nagulat siya nang ibagsak ng binata ang ulo nito sa balikat niya. Hindi na siya kumibo. Hinayaan niyang nasa ganoon sila bilang pasasalamat na lamang sa pagkakaligtas nito sa buhay niya. Ano nang plano mo? Ani Aliana. Plano kong bumalik sa dati. Mas nakaka-enjoy yun. Ngumiwi si Aliana. Mangbababae ka pa din? Bahala ka. Baka mamaya, isa sa mga babae mo ang maging karma mo. Actually, wala pa talaga akong plano. Maliban sa mga foundation na sinusuportahan ko. Hindi ko pa alam kung saan ulit magsisimula. Solved naman na yung case ng ate mo. Tumango si Aliana. Nilingon niya si Caliber. Kung sakali, okay lang ba na magkaibigan tayo? Ani Caliber habang nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Hindi ko alam kung normal pa ba tayo. Matapos nating magbantaan ng buhay at makaligtas sa bingit ng kamatayan, ay nag-aalukan naman tayo ng pagkakaibigan sa isa't isa. Ani Aliana. Sa ilang araw na pagsasama nila ni Caliber, kahit paano ay napalapit na din siya dito. Tumayo si Aliana, tsaka inalok ang kamay kay Caliber. Let's be friends. Ani Aliana na kaagad na tinanggap ni Caliber. Feeling ko, gusto ko nalang magpakasimpleng tao. Ani Caliber. Hindi ka pa ba simple niyan? Kung sa bagay, madami nga palang humahabol sa'yo. Sorry sa mga nagawa ko, Caliber. At least, aalis akong magandang paghihiwalay natin. Ani Aliana. Pinalipas muna ni Aliana ang magdamag hanggang sa kinabukasan ay nagayak siya ng gamit niya. Ngayon ang alis mo, huwag mo kong kalimutan na, kamustahin na. Ani Caliber habang nakasandal sa gilid ng pinto. Mahirap kang hanapin, Montero, kaya hindi magiging madali yon. Pero mahahanap mo naman ako, di ba? Ani Caliber
tsaka naglakad at naupo sa kama niya. Mula sa bulsa niya ay binaba niya ang 3 kapit ng nagkakapalang pera na lilibuhin lamang. Pagsimula, tanggapin mo. Huling pasasalamat ko kay Aliyah. Saludo na talaga ako sa iyo, Caliber. Salamat. Sana sa susunod na pakikita natin ay hindi na tungkol sa mga kaso, sa pagiging mafia mo at sa pagiging tomboy ko ang pag-uusapan natin. Natatawang ani Aliana, tsaka sinukbit ang bag niya. Alis na ako, Caliber. Yun ang mga huling sinambit ni Aliana bago niya tuluyang lisanin ang bahay ni Caliber. Naging tahimik si Caliber sa publiko. Maging kay Aliana ay wala siyang naging balita. Caliber. Kuha ng atensyon ni Light sa kanya nang malapit na sila sa resto. Umarkila si Caliber ng resto na siyang kakainan ng buong grupo nila. Para saan ba talaga to? Ani Light. Itong mga nagdaang araw ay naisip ko na wala na akong silbi sa inyo. Gusto ko na din sanang mamuhay ng tahimik kung papalarin. Ani Caliber. Hindi pa ba tahimik yan? Ani Light. Ako na nga nag-aasikaso ng lahat para lang hindi ka magreklamo eh. Exactly. Yan ang rason kaya gusto kong iwanan sa'yo lahat. I'm not enough to fulfill my duties. Wika ni Caliber. Alam ko mas kaya mong panindigan ang pagiging leader ng organisasyon na binuo ko. Dahil may tiwala ko sa'yo at ganun din ang mga tauhan natin. Oh, pagkatapos niyan, anong balak mo? Ani Light nang bumaba sila. I'll find Aliana. Nakangiting ani Caliber. Medyo na-curious si Light sa sagot nito. I'm not hoping pero sana hindi na siya sigang tomboy. Natatawang ani Caliber. Hindi ko alam kung maniniwala ko sa iyo o ano eh. Ani Light. Oo siya, bilang kapalit. Nasa Okada si Aliana. Second floor ng building niya. Room 126. Ani Light. Nandito lang siya sa Manila? Akala ko medyo mahihirapan pa ako sa paghahanap sa kanya. Umiiling na ani Caliber habang nakangiti. Sabihin mo sa akin, bakit mo siya gustong makita? Ani Light. Because I missed her. Walang pagdadalawang isip na ani Caliber. Bakit siya? Sa dami ng babae. Bakit siya? Alam mo kung anong dahilan ko kaya ako tinatanong to sa'yo. Aliana is like a little sister of mine. Alam ko kasing si Aliana lang ang makakapag-handle ng ugali ko. And she's a kind of unique girl for me. Can I have your trust, Light? Tanong ni Caliber. Mukhang nakontento naman si Light sa naging sagot ni Caliber. Kaya tumango si Light. I'll go ahead. Enjoy your meal. Ani Caliber, tsaka nag-drive. Naibigay na din ni Light ang phone number ni Aliana. Kaya't sagad ang ngiti ni Caliber habang hawak ang manibela. Hindi din naman kasi kalayuan ng Okada sa lokasyon nila. Pagdating sa building, ay bumaba siya sa kotse at kaagad na tinawagan ang numero ni Aliana. Hello? Who's this? Anang tinig ni Aliana. Kailangan ko na yata mag-aral magtampo. Di mo pa rin ako namimiss. Caliber? Nauutal na ani Aliana. Batig niya naman kasi na wala siyang ibang kilala na ganoon ang linyahan maliban kay Caliber. Pakisilip sa bintana. May gwapong anghel sa baba na bumaba sa lupa. Natatawang ani Caliber. Kaagad na hinawi ni Aliana ang kurtina mula sa kwarto niya at doon niya nakita ang gwapong si Caliber na nakasandal pa sa kotse. Anong ginagawa mo dyan? Ani Aliana. Ang kanyang sarili ay nahuli niya na lamang na nakangiti. Baka gusto mo bumaba muna tapos kamustahin mo ako. Sarkastikong ani Caliber. Umirap si Aliana. Wala pa ding pagbabago sa antipatiko at babaerong si Caliber. Kaagad niyang binaba ang linya. Nagsuot lamang siya ng damit na may mahabang manggas upang hindi naman nakakahiya sa sandong itim na suot niya. Inipit ni Aliana sa kanyang tenga ang ilang buhok na humaharang sa gilid ng pisngi niya bago tuluyang magpakita kay Caliber. Bakit ka narito? Ani Aliana. Damiss kita eh.
Sabi mo sana next time, hindi na tungkol sa pagiging mafia ko ang pag-usapan natin. Hindi na ako mafia ngayon. Ani Caliber. What do you mean? Nagtatakang ani Aliana. Hindi magandang makipagkwentuhan sa gitna ng daan. Hinila niya ang pulsuhan ni Aliana at pinasakay sa kotse niya. Binigay ko na kay Light ang lahat. Napapaisip ako kung ikaw din ay ganun. Ganun na ano? Nagpapatay mali siya na ani Aliana. Baka hindi ka na yung Aliana na may lihim na galit sa akin. Yung Aliana na baka pwedeng maging pwede para sa akin. Natawa si Aliana sa sinabi ni Caliber. Tinatanong mo ba ako kung babae na ako? Ani Aliana. No, hindi. Siyempre dahil alam ko namang you're always. Kaya ko din namang gawin kang straight kung hindi pa eh. Ani Caliber, tsaka hinagkan si Aliana. Halos mawala ang balanse nito dahil sa bigat na dulot ni Caliber. Matapos nitong halikan ang labi niya. Hindi siya kaagad nakatanggi kay Caliber. Dahil ito din naman ang inaantay niya. Na baka isang araw, pwedeng i-reset ang lahat. Yung hindi mafia si Caliber. At wala siya sa sitwasyon na kailangan niyang kalabanin ito. Inaasahan kong sasapakin mo ko eh. Nakangising ani Caliber pero inirapan lang siya ni Aliana. Let's have a date? Ani Caliber. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi pa naman ako nakikipag-date eh. Ani Aliana. This is my first time. Though I look like a womanizer. Ani Caliber, tsaka nakapamulsang nanguna papasok sa building. Saan ang punta mo? Ani Aliana. Alam nga naman na magantay ako sa iyo sa labas, di ba? Kahit na hindi na ako mafia, I'm still Montero. Kaya masama na pagantayin ako sa labas. Ani Caliber, tsaka hinila ang kamay ni Aliana papasok. Second floor, room 126. Aniya, habang nakasalikop ang kamay kay Aliana. Talaga tong si Light, napakadaldal. Pagpasok nila sa room, ay naupo si Caliber sa single chair na naroon. Habang si Aliana naman ay kumuha na ng damit sa kanyang closet. Napasinghap si Aliana ng dahan-dahan niyang maramdaman ang kamay ni Caliber sa tiyan niya na naglalakbay pababa sa puso niya. Caliber. Tawag niya sa pangalan nito para pigilin ang ginagawa. Ngunit ang labi ni Caliber ang sumalubong sa labi niya nang ilingon niya ang mukha niya sa gilid niya. Stop it, Caliber. Dumadaing na ani niya. Akala ko ba may date tayo? Pwede naman tayo mag-date anytime. Ani Caliber, habang ang isang kamay nito ang siyang sumalo sa ilalim ng malamlam na dibdib ni Aliana. Talagang napapaisip pa din ako kung talaga bang hindi ka nagagusto sa akin nung magkasama pa tayo sa bahay. Ngunit ngayon ay malinaw nang kahit anong tanggi mo, malinaw na babae ka pa din. Ani Caliber, hanggang sa lumagpas na ang kamay ni Caliber sa unahan ng garter ng short na suot ni Aliana. Napatingala si Aliana ng tuluyang mahawakan ni Caliber ang parte ng kanyang katawan na matagal niyang iniingatan. Para siyang kinakapos ng hininga, na lalo namang nagpapagana kay Caliber na mas madinig ang hirap na himig ni Aliana. Ang labi ng binata ay dahan-dahan na hinahalikan ang balikat ni Aliana. Pakiramdam ni Aliana ay nangihina na ang tuhod niya, kaya't naikawit na niya ang braso niya sa leeg nito. Nang pakawala ni Caliber ang kahinaan ni Aliana, ay kinarga niya ito pabalik sa kama. Caliber, ano nang susunod dito? Kabadong ani Aliana. Hindi pa parang hindi akma ito? After ng ilang buwan na hindi tayo nagkita ay ganito ang simula? Hiyang-hiya na ani Aliana. Hindi ko din alam eh. Sinusunod ko lang ang gusto ng puso at isip ko, Aliana. Isasama mo ba ako sa mga koleksyon mo? Koreksyon ko. Pagtatama na ani Caliber. Feeling ko ay ikaw ang karma ko, Aliana. Sa lahat ng mga nakilala ko, ikaw lang ang na-miss ko. Dapat ko bang ikasiyan o ikadismaya? Ani Aliana, ngunit hindi na sumagot pa si Caliber
Sa halip ay, inangkin nito ang labi ni Aliana. Ang bawat halik ni Caliber ay tila puno ng uhaw. Mabilis na bumaba ang halik nito sa panga ni Aliana, pababa sa leeg. Pigilin niya man na ilabas ang nakakakiliting tinig mula sa kanya, ay kusang lumabas iyon. Hindi niya alam kung saan sila patungo, kung paanong nangyari na sa ganito sila nauwi ni Caliber. Kahit hindi naman ganito ang gumuguhit sa isipan niya, sa tuwing iisipin niyang baka isang araw ay magtagpo ang landas niya. Parang baliw si Aliana na walang mahanap na kasagutan sa lahat ng mga tanong niya. Caliber, sandali. Parang hindi naman yata kasya eh. Ngiwing ani Aliana na ikinabungis-ngis ni Caliber. Hindi pa talaga, dahil hindi mo pa naman natatry. Ani Caliber, gagawan nga natin ang lagusan eh, para kumasya kahit paunti-unti. Ganun ba talaga yon? Kabadong ani Aliana at tumango naman si Caliber. Oo, just trust me, I'll be gentle. Ani Caliber, siya kadahan-dahan na hinawakan ng kamay ni Aliana upang hindi na siya mapigilan ng dalaga. Ang malakas na hiyaw ni Aliana ang bumalot sa kwarto. Masakit. Angil pa niya. Natawa si Caliber nang makita ang mukha nito na para bang handa na siyang sapakin. Ganun talaga eh. Malambing pa din na ani Caliber. Eh bakit ba kasi kailangan pa nating magganito? Sabi mo date lang, hindi ba? Nagagalaiting ani Aliana. Sila to. Ikaw din naman ang unang tumukso sa akin eh. Tsaka don't worry, dahil magdi-date pa din naman tayo. Ani Caliber. Tingin mo makakalakad pa ako after nito? Diyos ko Caliber. Feeling ko, braso na yang nandyan sa pagitan niyan eh. Hindi na napigil ni Caliber ang paghalakhak. Sa dami ng mga babaeng nakasama niya, ay si Aliana ang nagreklamo na malaki ang kanya. Palibhasa nga ay, si Aliana pa lang din naman ang nakasama at naangkin niya. Lahat ng mga babaeng naka-one night niya ay puro lamang bola at nauwi lahat sa pagtulog dahil sa gamot na inilalagay niya. Calm down, okay? Lalo ko masasaktan kapag kinontra mo eh. Ani Caliber. Nasa unahan pa lang kasi siya ni Aliana, ngunit parang hindi na talaga nito kakayanin. Kaya huminto siya. Bakit? Nag-aalala na ani Aliana. Ayokong ipilit. Sukat ko naman na yan at may tanda na, kaya nangangahulugan na. Hindi man matuloy ngayon, ay marami pang pagkakataon. Mag-date tayo. Ani Caliber tsaka bumangon. Ang magandang katawan nito ang bumungad sa mata ni Aliana. Pogi ko. Aniya kay Aliana, tsaka ito binuhat papunta sa bathroom habang nakabalot ng kumot. San mo ko dadalhin? Aniya kay Caliber. Maligo ka na, after mo ako naman. Batid kasi ni Caliber na hindi pa ganoon kakomportable si Aliana sa kanya. Pasalamat na nga lang siya dahil hindi siya nito sinaktan matapos niyang halikan kanina ang dalaga sa kotse. Marahil ay dahil may gusto din ito sa kanya noon. Paglabas ni Aliana ay siya naman ang pumasok sa bathroom. Nagbanlaw lamang siya ng kanyang katawan tsaka nagbihis. Paglabas niya ay nakagayak na si Aliana. Napangiti siya na makita ang taglay na ganda nito. Tara na? Aniyaya ni Aliana tsaka inalok ang kamay kay Caliber. Kanina ka pa pangiti-ngiti dyan. Punanaan ni Aliana hanggang sa makalabas sila. Nagsandaling huminto si Caliber sa paghakbang. Lumapit siya kay Aliana tsaka ito niyakap ng mahigpit. May problema ba? Nag-aalalang ani Aliana. Parang ayoko na lang lumabas. Bulong na ani Caliber sa tenga ni Aliana. Bakit hindi? Tara na! Malambing na ani Aliana, ngunit hindi pa din siya binitawan ni Caliber mula sa pagkakayakap. Kaya naglakas loob siya na magtanong. Hindi ko alam kung paano mo ko nagustuhan, Caliber, habang si Aliyah ay hindi. Simple lang, pareho kami ng rason ng taong pumatay sa kapatid mo. Dahil kung nagawa niyang pagtaksila ng unang taong tumanggap sa kanya, ay hindi malabo na magawa niya din sa akin.
Ikaw na hanggang dulo ay pinaglaban ng nais mo. Ang babaeng hinahanap ko. Alam kong hindi sapat na dahilan yon. Pero sa ganung paraan mo ako nakuha. Nang gabing magtagpo tayo sa bar. Naikwento ka na ni Aliyah sa akin. Pero hindi ko alam na ganyan ka pala kaganda. Paano kung pagtaksalan kita? Ani Aliana habang yakap din si Caliber. Alam kong hindi mo yun magagawa. Dahil hindi magiging maganda ang pakikitungo mo sa akin noon bago mo ko lisanin. Kung alam kong tatraidorin mo rin ako. Pero kung dumating man ang araw na yun ay handa ko yung tanggapin. Dahil alam kong hindi ako magiging sapat na dahilan para mapalambot ka, Aliana. Hindi ko alam na may soft side ka din pala. Pero gusto kong malaman mo na gusto kita, Caliber. Kasalanan mong lahat kung bakit ang tomboy na kagaya ko ay nabading sa'yo. Dahil sa mga padaan mong biro noon ay nako-question ko na din ang sarili ko na baka nga hindi ako tomboy. Dahil lumalakas ang tibok ng puso ko sa tuwing nandito ka sa tabi ko. Palagi kong palalakasin ang tibok ng puso mo kung ganun. Hindi na ako lalayo. Ani Caliber, tsaka hinagkan si Aliana. Tara na, baka mapurnada pa. Magkahawak silang naglakad palabas ng building. Wakas,